Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi ng kaunting kaalamang legal. Kamusta na po ba kayo, yung aking mga subscribers, mga viewers, at yung mga bago pa lang napapagawi dito sa aking channel? Sana po ay manood kayo nitong aking mga vlogs. Meron po kayong mapupulot na kahit kaunting kaalamang legal. Kung nagustuhan ninyo itong aking vlog ngayon, ay paki-like ninyo po. At yung mga bago pa nga lang na nanonood dito ay paki-subscribe, paki-share itong video nito, itong vlog kong ito, para mas maraming makapanood at marami tayong matulungan na mga kababayan. Lalo na yung mga nasa ibang bansa. Kami galing lang ng Australia last week. Marami tayong nakitang mga kapwa Pilipino doon, mga OFW, mga working, at kahit yung mga residents na doon. Okay. So, sana po ay nakakapanood pa kayo ng mga vlogs na makabuluhan, na meron kayong matutunan at baka interesado pa kayong mag-invest dito sa Philippines, ay sa mga ganitong vlogs ay makakakuha kayo ng information. Okay. So ngayon, ang pag-uusapan po natin ay yung mga transaksyon sa lupa at iba pang mga transaksyon na kailangan yung publication sa dyaryo na nire-require ng batas. Opo. Isa-isahin natin sila at para natin matutunan. Ano po? Okay po. Isa-isahin natin yung mga transaksyon sa lupa at iba pang mga transaksyon na kailangan ang publication sa dyaryo. Dahil yan ay requirement ng batas, hindi matatapos ang transaksyon nyo kapag hindi na-publish sa dyaryo. Okay, unang-una, sa transaksyon sa lupa, yung tinatawag na manahan, yung extrajudicial settlement of estate, kahit with sale or without sale. Ano po? Yung extrajudicial settlement of estate, matagal na nating naipapaliwanag yan. Yan yung minamana ng mga anak o ng mga heirs ang property galing sa mga magulang nila, o kaya sa kapatid, o kaya sa mga lolo at lola. Ang nakatitulo ay mga magulang, patay na pareho, mamanahin ng mga anak. Tawag natin doon, extrajudicial settlement of estate. Para yung titulo ng mga magulang mapalipat sa kanilang mga anak. So ano bang kailangan doon? So may mga payment ng estate tax yan. Ngayon kung may sale na involved, meron din payment ng capital gains tax at documentary stamp tax. Okay, pagkatapos ng BIR, dapat meron na rin tayong kakontrata na publisher, sapagkat yung extrajudicial settlement of estate with or without sale ay ire-require na i-publish sa isang publication or publisher na provincial lang ang circulation. Dyaryo lamang sa isang probinsya. For example, kami dito sa Laguna. I'm from Calamba, Laguna. Calamba City, Laguna. So, kapag dito in-execute ang extrajudicial settlement of estate dahil nandito yung properties ng mga magulang na namatay, mamanahin na ng mga anak. So kailangan yung extrajudicial settlement of estate. At may mga publisher na tiga Laguna mismo. At dito na ipapublish yung extrajudicial settlement of estate sa dyaryong pang-probinsya. Okay. General circulation in the province. Ano po? Requirement yan ng batas natin. Hindi yan yung inyong transaksyon sa lupa, hindi yan ililipat ang titulo sa pangalan ninyo. Ngayon, kung yan ay halimbawa ipapasok mo sa Register of Deeds, ang mangyayari po dyan ay hindi tatanggapin ng Register of Deeds kung sakaling
ipapasok na kung wala pang publication. Okay. Okay, sumunod. Ganun din. Extrajudicial settlement of estate, pero pera naman sa bangko. Pera sa bangko. May account holder ang inyong parents sa bangko, nawala na sila, namatay na. Isa sa requirement ng bangko dyan, yung extrajudicial settlement of estate with regard to yung deposited money. Ngayon, kailangan doon, bago ma-release sa heirs yung pera, kailangan mo ng merong dokumento, extrajudicial settlement of estate. And nire-require din ng bangko na kailangan yung EJS na yan ay kailangan i-publish din sa publication within general circulation within the province din. Within the province lang. Yun ang kailangan po niyan. Kailangan nakapublish siya unless isasabit mo sa bangko yung extrajudicial settlement of estate with the required publication. Kapag walang publication, hindi tatanggapin pa ng bangko, hindi i-release sa'yo ang pera ng mga magulang mo. Kapag ikaw ay heir or kayo ay heirs ng parents ninyo. Okay, so tandaan natin yan, dalawa na yan, EJS or extrajudicial settlement of estate, paglupa, at extrajudicial settlement of estate naman kapag mga money in banks. Ano po? Okay. So, meron pang mga ibang transaction na na nire-require yung yung publication sa dyaryo. Meron naman yung mga simpleng petitions in court, like halimbawa may maling entry sa birth certificate or certificate of live birth. Gustong mali yung spelling ng pangalan, mali yung year ng pangalan, mali yung year ng birthday niya, yung birthday niya. Hindi pala, pag yung spelling lang mali sa pangalan o sa apelyido, ay administrative correction na lang yun ng local civil registrar. Pero nire-require pa rin nila doon ang publication. Ito naman sa korte, kapag halimbawa maling-mali ang pangalan ay, let us say, Sylvia, ang nakalagay ay Salome. So, medyo malaki yung diferensya. Nire-require ng local civil registrar to file a petition in court for the correction of entry in the certificate of live birth. At one of the requirements by the court, bago ituloy ang hearing for the petition of the correction, ay ipapapublish muna sa isang dyaryo. Kapag dito kasi ang nangyayari kapag within the province din, ang nire-require ng korte ay general circulation in the province, kung saan ipinanganak o kung saan nakaregister yung petitioner, yung kung saan nakaregister yung certificate of live birth ng petitioner. Ire-require ng korte yung publication. Lahat yan ng correction ng entries sa certificate of marriage, certificate of live birth, at iba pang documents na kailangan dumaan sa petition for the correction of entries therein. Okay. Ano ba? Meron pa ring mga ibang required na publication sa dyaryo, ay yung reconstitution of title. Ano naman yung reconstitution of title? Yung halimbawa ay
meron kang owner's duplicate copy, yung titulo ng lupa, meron ka. Pero pagdating sa RD, sa Register of Deeds, wala pala. Walang kopya. So, ang nangyayari, nagpe-petition for the reconstitution of title. Ang requirement ng batas ay publication sa Official Gazette. Yung Official Gazette ay yun ang publication ng ng National Printing Office na nire-require ng batas na i-publish sa Official Gazette. Yan ang official publication ng gobyerno ang Official Gazette. Ngayon, aside from that, ay nire-require pa rin, nakalagay sa batas na may publication pa rin sa newspaper of general circulation. Ibig sabihin ay yung circulation niya national na. Yung dyaryo pang national na ang circulation. So, pero ngayon, hindi ko alam dahil na-experience ko lang sa practice, ang nire-require na lang ngayon ng korte sa reconstitution ay yung publication sa Official Gazette. At hindi na nire-require yun sa dyaryo. Kasi nga naman, siguro, well, opinion ko lang naman na yung kasing reconstitution ng Register of Deeds ang nakawala o nawala sa kanila yung titulo, baka nasunog yung opisina nila, nawala yung kopya ng titulo ng isang individual, pero hindi naman kasalanan yun ng individual dahil yung hawak niya nasa kanya, yung owner's duplicate copy. Pero yung original certificate of title, hawak yun ng Register of Deeds. Nawala sa kanila. Ikaw pa rin ang magpe-petition sa korte for the reconstitution. So, most probably that is the reason why ngayon hindi na nire-require yung publication sa dyaryo. Okay. So, sana po maliwanag yan. Meron tayong mga requirement na publication sa dyaryo, whether it's a provincial publication or national publication or general circulation, nire-require po iyon ng batas. Hindi po matatapos ang ating transaksyon kapag hindi na-publish ang mga transaksyon na dapat ilagay doon sa publication sa dyaryo. Okay, so sana po, kung ako'y may nakalimutan ay i-comment nyo na lamang at itanong niyo dito sa akin at pwede ko po yan sagutin. Pero so far, yan ang mga naging experiences ko sa aking pagpa-practice ng law with regard to the publication of different transactions na kailangan yung required publication. Okay, ang isa pa po na yung kailangan ang tinatawag na publication sa dyaryo ay kapag ang situation ay ganito. Halimbawa, there is a complainant at merong or plaintiff at merong defendant pero unlocated yung defendant. Hindi makita kung nasaan. Kailangang idemanda siya. Kailangang idemanda siya. So, ang provided under the rules of court ay yung tinatawag na summons by publication. Anong ibig pong sabihin nun? Nagmo-motion ang isang lawyer sa court na dahil despite the effort of the plaintiff and his counsel, her counsel, to locate the defendant ay hindi pa rin siya ma-locate. Hindi siya makita kung nasaan. Kailangan magkaroon ng aksyon sa demanda o sa inirereklamo. So, ang remedy ng plaintiff is to, through her or through his counsel, ay to file a motion to allow to ask the court to allow for the summons by publication. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi po, pag yung nag-file ng reklamo ang isang plaintiff
at hindi nga malocate yung yung defendant, ang korte may hirapan siyempre kung saan hindi alam ng korte kung saan ipapadala yung summons o yung patawag na sagutin mo ang reklamo sa iyo within how many days. Let's say 15 days. Sasagutin mo ang reklamong ito, magsasubmit ka ng mga ebidensya mo at mga witnesses, o ano ba ang sagot mo dito sa kasi i-require na mag-file ng answer yung defendant. Ngayon, hindi nga malocate dahil wala So, nag-prayer nag-move ang plaintiff na mag-issue ng summons by publication. Ngayon, i-determine naman ng court kung proper ang pag-issue ng summons by publication. Once na nakita ng court na with merit o yung karapat dapat na i-allow ang summons by publication, bibigyan niya ng pagkakataon ang plaintiff. So ngayon, ipapapublish yung summons by publication, yung summons, yung patawag mismo at yung notice at yung pagbibigay ng answer ng defendant. Usually, doon sa summons by publication, isinasama na rin yung kopya ng complaint. Kaya medyo may kamahalan, mataas ang cost ng summons by publication kasi yung buong reklamo pinapublish yun aside from the summons by publication. So ayan, nire-require ng batas kapag wala ng remedy ang plaintiff, hindi makita ang defendant, pero kailangan gumawa ng aksyon para maresolbahan yung kaso, nagre-resort sa tinatawag na summons by publication. Yun, pag inalaw ng court, ipapublish yung summons, saka yung complaint or petition sa isang dyaryo, newspaper of general circulation, yung national general circulation ang requirement sa buong Philippines na ipapublish o na i-distribute ang dyaryo. Okay. So, sana po maliwanag yan. Yan po ang mga ilan lamang sa mga natatandaan natin na requirement na kailangan ang publication sa mga transaksyon. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you very much.